Mainit na balita. Yung kay Congressman Abante at kay Joel Chuaoy. Ano ba kung ano ginawa ng COMELEC? May ginawa pa ba ang COMELEC? Nagdesisyon ng COMELEC and Bank na ang talagang nanalong congressman ay si Benny Abante. Naku po! Disgrasya! Dininay po ang motion for reconsideration ni Uy. Grabe naman yung ginawa na yan. Aha. Ay. Kung mayor nga. Mayor! Nakita ko lang ha? Mayor, congressman, gobernador, may mga bago ngayon. Congratulations. Oo. Ang isa sa hinahanap ko dyan ay yung, di ba, yung kay Congressman Abante at kay Joel Chuaoy. Mukhang bakante ata. Hindi pa ata na-appoint yung Joel Chuaoy. Hindi ata aaktong representante. Ngayon? Oo. Ngayon ba? Di ba parang kasi disqualified siya eh. Hindi pa ata nasasagot kung siya ba ay magkakaroon ng special elections o uupo yung Joel Chuaoy. Kasi hindi pa naman final. Oo, kasi kung ang pagbabatayan desisyon ng COMELEC, disqualified siya ab inisyo, di ba? Kaya ang pero hindi pa final yun. Hindi pa po. Hindi pa, pero hindi rin siya mauupo eh. Ganun ba? Oo po. Pagtanong tayo sa yung mga taga Maynila, kasi ang alam ko, yun ang magiging sitwasyon. Wala mo nang magiging kinatawan ang 6th district na Maynila, Nelson. Ayun. Maliban ng desisyonan, magkakaroon ng special election, o kaya naman, pero hindi magiging caretaker yan kasi 3 taon eh. Yes. Hindi, kasi ang caretaker ata, kung mga 1 taon na lang natitira, magastos yung eleksyon, di ba? Kung 1 taon na lang termo, tapos mag-election pa, hindi na, caretaker na lang ata yun. Kaya ito, bagong termino, so inaabangan kung ano magiging resulta doon sa petisyon. Tsak, alam ko may petisyon yung Joel Chuaoy. Motion for reconsideration. Motion for consideration doon sa Anbank. At pagkatapos, kung matatalo pa sa Anbank, tutuloy ng Korte Suprema yan. Oo. Pero may latest ngayon, Nelson eh. Ano ba? May latest ngayon. Ito, ang isang mainit-init na balita. Bagong-bago yan. Bagong-bago ito. Wala pa sa mga pahayagan, ha? Wala pa. Na hawak natin ngayon. Yes, wala pa itong hawak natin mga balita. Kasi parang 14 o 15 minutes ago, Ba? meron na tayong bagong BOC Commissioner. Bureau of Customs? Yes! Breaking news yan dyan. Breaking news. Isa yan sa mga bagong-bago. Oo. Ito na pong dating OCD Executive Director Ariel Nepomuceno Aba. ang uupo bilang bagong BOC Commissioner. Inanunsyo ni Pangulong Bongbong pala yan. Yes. Oo. At itong si Commissioner Rubio ay walang balita kung saan mapupunta. Naku po. Wala pa rin pong balita kung sino ang papalit naman sa OCD. Malaking pagbabago yan. Malaki yan. Kasi alam mo naman ng BOC, inaasahan niya kung ang pag-uusapan ay kita ng bayan. Di ba? Yun ang issue ngayon. At alam mo ba, Nelson? Balita ko, isa yan sa isa yung Rubio na tanggal. Isa yan sa pinitik nung Dragon Lady ng Malacanang. May natanggal? Ito nga. Ay, Isa si yan sa Rubio? mga isa yan sa mga pinitik-pitik. Ito ba yung binabanggit mo na matatanggal? Isa yan. Nasa pinipitik-pitik ni Dragon Lady yan. Nagkatotoo, sabi ko sa iyo eh. Sino talaga? Matindi talagang... Kaya pinipilit ko, alam ko sino yung Dragon Lady ng Malacanang na wala nang ginawa kundi magsumbong sa Pangulo. Ayun Yan yung Dragon Lady? Yan. Yung panunumpa ng Pangulo. Nanumpa na yung bagong BOC Commissioner. Yan na ba yun? Yes. Si Nepomuceno? Ariel Nepo. Di ba yan yung magagaling magboses ng iba-ibang Hindi, yan? Ibang Nepomuceno yun. Sino ba yun? Yung Willie Nepomuceno ata yun. Ariel. Ariel yan. Kala ko parang... Dati na yan sa BOC. Dati na yan, Deputy Commissioner. Ngayon. Lalipat lang ng NDRRMC. Nailagay bilang OCD Executive Director, NDRRMC. At ngayon po naman tingnan natin kung ano magiging performance niya. Kung tatagal ng 3 taon.
Pero yung Rubio ay aalis na kahit papaano hindi naman siya malungkot. Bakit? Masaya naman siya. Bakit naman masaya? Ay, ilang taon ka ba naman sa BOC? Alam ka malungkot ka. Yan lang baka isa. Malungkot kasi inalis ka di ba? Well, hindi baka naman nakapag-serve ka na. Oh, congratulations. Nakapag-serve o nakapag-ipon? Nakapag-serve ka na, nakapag-ipon ka na rin sa mga buhay-buhay na ito. Tama. Ay, ipasa mo naman sa iba. Ano ha? Sa bagay. So ito ng bagong customs natin. Yan. Alamin natin kung ito ba'y makapag-deliver kasi yung Rubio ay puro over sa target. Sabi yung target nila na mataas ang target niya. Yung target na collection nila, Hindi naabot. hindi, sabihin mataas, sumusobra siya. Naabot? Yes, sobra-sobra ang kanyang Kaya tataka nga marami bakit natanggal eh. Sabi mo, dahil kay Dragon Lady. Ayun nga, kasi paano yung sumbong, siguro sabi, sige, tama na kayo sumbong, palta na nga natin yan. Yun siguro. Anyway, malaki po inaasahan, Diyan sa BOC, na sana ay makapagpasok ng malaking salapi sa kaba natin sapagkat malaki-laki ang isusubiting budget para sa 2026, Nelson. Parang magdaragdag tayo ng ilang trilyon piso. Ayan. Anyway, ayan po ang mga latest. Sa Santa Rosa, Laguna, laglag na yung mga artista doon, Nelson, pati Wala yung na. pamilya. Ganun ba? Oo. So ngayon ay babaan na sila sa pwesto. Babaan na. Sa Laguna naman yata ay simula na ng unang araw nung kaibigan mo, ni Madam Sol Aragones. Yun. Siya na ang gobernador ngayon ng Laguna. Oo nga, tama. Kung sila ay day one sa araw na ito, Nelson, ang Senado naman at ang Kamara de Representante, bagamat day one nila, ay recess pa. Tama. Hindi pa po sila pupunta ng Kamara de Representante para gampanan ng kanilang mga pananagutan. Hindi po. Sila po ay magsisimula pa sa July 28 ng umaga. Tama. Sa SONA. Ang SONA kasi hapon, pero mag-opening muna ng session sa umaga sa Senado at saka umaga rin sa Kamara de Representante. At doon po ipoformalize nila sino ba ang magiging Senate President, sino pong Speaker of the House, at sino-sino ang bubuo ng tinatawag nating mga komite dyan sa Senado at saka sa Kamara. Sino ang hahawak ng makakapangyarihang komite ng Kamara de Representante. Ayun. Sino ang magiging chairman ng APRO? Makapangyarihang APRO. Mga buhok na mahaba. Ayan, kasama. Eto pala, Jen. Hinanap ko ha? Eto pala ang desisyon ng COMELEC. Doon sa yung Joel Chuaoy. At 6th District. Abante. Sige. Di ba June 30 ngayon? Interesado tayo dyan. Tanghali, di ba? Kung inabot ng tanghali, tapos hindi pa naging final ang desisyon, may pwede sabihin ni Uy na, hindi, nag-assume na ako na office Simula na ng di ba? Alam mo ginawa kasi naproklama nga naman siya. Tsaka na nag-June 30 alas 12. Ano ba kung ano ginawa ng COMELEC? May ginawa pa ba ang COMELEC? 11:59. Kayo ng tanghali? 11:59? Ano ginawa? Bago mag-11:59. Bago po mag-11:59, nagdesisyon ng COMELEC and Bank na ang talagang nanalong congressman ay si Benny Abante. Naku po! Disgrasya! Talaga naman. So, tapos? Dininay po ang motion for reconsideration ni Uy. Unbank na yan. Unbank. 12 pahina ang desisyon. Naku po! At dito ay inuutusan ng COMELEC ang Manila City Board of Canvasser para mag-reconvene at iproklama si Abante. Abay talaga naman, bilang duly elected representative ng City 6th District. So nabaliwala na yung proklamasyon nilang una na si Uy ang nanalo? Hindi, pinawalang bisa nga, di ba? At inuutusan niya nga na iproklama. Hindi pwede ito. At yung relo, teka muna. 59 mismo? Mag-11:59. I-adjust mo, ibalik mo. Hindi pa nakakapirma yung lahat. Grabe naman yung ginawa na yan. Ayan, no? So, 11:59. Pero ang tanong, uupo ba si Benny Abante?
Dahil sa ginawang yan ng Anbang. Pagka pinroklama siya nung pinapag-reconvene yung Board of Canvassers dyan Oho. Oh. Hindi, kung may petition pa. Kung ang COMELEC ang pag-usapan, final executory yun. Yes. Ay kung mag-a-apply na sa Supreme Court at saka Parang maghahabol ka na lang. Diba? sasampa sa H-ret yan. Yun ang problema yun ang H-ret. yun ang magiging problema ni Uy. Pero ako, palagi ko pwedeng questionin ito sa Supreme Court kasi nga may naunang desisyon. Diba? Pwede na yan. May pending ka na. Sabihin parang grave abuse of discretion yan. Ha? Bakit yung minamadali yung June 30? Hindi, kung maliban ako, magpalabas ng TRO ng Supreme Court na huwag siyang iproklama. Huwag siyang tama. si Abante. Dapat ganun ang gawin ni Uy. Urgent motion. Hahabulin niya ito. Kasi pagka ito na iproklama na, mas malalaki problema niya dito. Tawagan niyo si Oy. Tawagan si Oy. Ganon pala. Ibang klase ng 11:59. Ay, inutusan pa yung board of... Hindi naman 11:59. Bago. Bago mag-11:59. Bago mag-12. Kasi pagka inabot nga ng June 30, alas 12, wala na, mahirapan siya. Mahirapan. So, mate-technical. So, totally ngayon, malinaw na Nelson, hindi makakaupo si Congressman Joel Chua Uy. Kasi... lalo na dyan, pagka nag-convene yung Board of Canvasser. Para formal nang iproklama si Benny Abante. Kasi lilitaw dyan, dalawa yung proklamasyon Nako. Diba? Disgrasya talaga tayo. At sasabihin ng COMELEC yan, hindi magiging second placer si Abante. Kasi pinroklama rin siya, di ba? Parang gano'n ang mangyayari. Hindi siya, technically second placer pa rin siya. Di ba kasi nakatanggap ng pinakamaraming boto Oo, yun nga. Di ba? Kaya ngayon magiging tagisan ng, ng batas, ha? Kung dito nagkamali nga ang COMELEC, o parang, sa tingin ko, ewan ko lang. Kayo, mga babae, sa tingin mo. Matindi talaga. Inabol ba yung June 30? Matindi kasi di ba, binibilang natin yung motion for reconsideration ko ilang araw di ba? Sabi natin, parang dapat hindi siya nag-file kaagad ng motion. Hindi ba? Parang di kaagad nakapag-decision. So, yun pala ang latest. Kasi umaga naglabas ng balita. Nako. Ano kayang petsa nito? Talaga naman. Pero sa daw pala ngayon, sa Kamara at saka sa Senado, pwede na magsumite ng kanilang mga bills. Unahan niya sa 001, Nelson Ganun ba? Bakit? Diba, usually yan. Parang alam mo naman, ako ang kauna-unahang naghain ng panukalang batas para sa 20th Congress. Parang for the record na. Yes, for the record, ako ang may 001. Yun ang mangyayari. Kaya na nagpe-presscon yung mga senador, kanya-kanyang presscon sila. At